Nagpunta po ako dito kasi tinitingnan ko po kung may pagbabago ba o wala. Kasi kung wala, sabi ko, baka much better na dali natin siya sa Mandaluyong. Subukan niyo po ulit kausapin si mister nyo kung papayag po sila na idali natin siya sa Mandaluyong. Salamat, Kap, ha? Sige. Salamat po ulit. Kaya natin gusto makausap sila, Kap, kasi ang sinabi nga ng doktor ay ambulance sa barangay yung bahala naman na magdala kay Nanay Presi sa Mandaluyong. So guys, welcome back to our YouTube channel at sa ating pong Facebook page. Ngayong araw guys, nandito tayo sa Chaong. Ang oras po ngayon, 1:00 ng hapon. At ngayon, bibisitahin natin si Nanay Presi. Kasi nga po, kailangan nating malaman kung ano po yung mga pagbabago sa kanya, kung meron ba o wala. Kasi po baka kinakailangan natin mag-proceed dun sa susunod na steps na naiisip lang ng team para po kay Nanay Presi, para sa ikakabuti niya kung walang nagbabago sa sitwasyon niya ngayon. Kaya para malaman natin, kailangan nating siyempre tingnan at kausapin po yung mga nagbabantay sa kanya, na sila, yung kapatid niyang lalaki kung nandiyan or yung asawa. And then after nyan, kung talagang kinakailangan na natin mag-proceed dun sa second steps, ay kinakailangan nating makausap si Kap. Hihingi tayo ng tulong kay Kap ngayong araw din mismo na ito. So sana mahatagpuan natin siya sa kanila. Okay, so ngayon tara, samahan nyo kami. Pasok na tayo dun kay Nanay Presi para makita natin yung sitwasyon niya at malaman natin kung may improvement ba o wala. Tara. So tara, pasok na tayo dito sa area nila Nanay Presi. Sana nandito yung kapatid niya, kasi mas maganda sana kung makakausap natin si Kuya about dito sa sitwasyon ng kapatid niya, para mailagay natin sa mas maayos po si Nanay Presi. Kasi syempre may mga napansin din ako nung pagpunta natin dito nung last time na pwedeng maging disadvantage sa paggaling ni Nanay Presi. So sana, wish ko nandito si Kuya. Dito na tayo. Hello po. Ay, magandang araw po, Nay. Nasa po kaya si tatay ngayon? Trabaho siya? Ano trabaho? Silipin natin muna si Nanay. Bisitahin ko lang po si Nanay. Nay Presi, kumusta ka? Nay, kumusta ka na po? Kakain mo lang? Nay Presi? Nay? Kakakain mo lang po? Ha? Kakain niya lang siguro? Wala pa rin pagbabago siguro si Nanay, ano? Sabi natin si Nanay. Nay, manghingil ako update kay Nanay Presi. Kamusta po si Nanay Presi? Ayos naman po. May update, may nagbabago ba sa kanya kaya? Meron naman. Kahit pa paano? Pero kayo po, nakakausap niyo siya, hindi? Nakakausap niyo? Okay. So siguro sa amin lang siya hindi hindi komportable na makipag-usap. Napasok na rin yung kanyang napasok na sa loob ng kapatid. Nabibigyan na namin ng mga tubig. Ay, ganun. Sinabi kong bawasan yung kanyang baw. Nagbabawas na siya. Nagbubuhos na siya ngayon. Wow. So, ibig sabihin, may improvement si Nanay Presi. Kasi po, Nay, kaya ako nagbalik dito, tinitingnan ko po kung may improvement si Nanay. Kaya lang, maligo. Kahapon pinaliligo ng kapatid. Ayaw niya talaga. Nagpunta pa ako dito kasi tinitingnan ko po kung may pagbabago ba o wala. Kasi kung wala, sabi ko, baka much better na dali natin siya sa Mandaluyong. Nalalaki naman nun Na improvement niya. Okay. So kaya ako nahiyaw man siya, hindi kagay dati. Pero yung gamot niya po, may gamot pa siya? Binibili namin. May dire-diretso pa rin po? Binibili ko nga isang araw sa pampiras. Opo, Nay. So, kung sa tingin nyo na, hindi na kailangan natin dalhin sa Mandaluyong? Hindi naman na... Hindi naman na siguro, okay naman. Kulang nga lang sa, siguro sa gamot. Tsaka yung epekto ng gamot, medyo kulang, Nay?
Hindi ganun ka. Mahina po. Mm. Okay, tapos nanay, pero hindi siya nakakalabas-labas. Ayaw nga. Ayaw niya talaga. So, ibig sabihin guys, hindi siya totally ganun pa ka, talaga. Sa bagay, hindi naman yan, 6 months nga binigay sa kanya, 6 na buwan. So, ibig sabihin, hindi naman yan biglaan. Gusto ko yung utay-utay lang. Utay-utay lang. So, kung Magaling at nadadaya nga namin sa tubig nang inilalagay. yung gamot niya. Pero sa tingin niyo po, nanay, nakakatulog siya? Nakakatulog, hindi kagaya dati. Okay. Di ba, nabanggit niyo sa akin dati na dati may higaan siya, pero sinisira niya? Sinisira niya. Pero ngayon naman yung... Kung sa pagkakataon, alin po, yung bangko, hindi niya sinisira, no? So, ibig sabihin na kung sa pagkakataong ito, kung bibilan natin siyang higaan kahit pa paano maliit, hindi niya naman siguro sisirain, ano? Hindi ko. Walang kwan. Sa totoo, opo, nay. Sa totoo lang, nay, ang sabi ng doktor sa atin, sa amin, nung dinala namin nila kuya doon, wag daw si nanay palaging ikulong. Yun nga, para makatulong daw sa kanya, kailangan siyang palabasin. So yun nga lang, kung hindi naman siya mapilit na lumabas, ang gagawin natin, di ba? Kasi naisip kapag lagi lang talaga siya nakakulong, mas matatagalan siyang gumaling. Kaso nga lang si kuya may trabaho kasi, no? Linggo lang walang trabaho. Linggo lang walang trabaho. Nay, si Nanay Presi, wala siyang kapatid na yung talagang nasa bahay lang. Wala. Kasi natanong ko lang kung mayroon sana, baka pwede natin munang i-transfer si nanay. Yung malalabas-labas baga siya. Wala. Wala po kasi si tatay nga lang talagang Yun namang isang kapatid, iniintindi din. Opo. Kasi guys, sa totoo lang dapat si nanay hindi nakakulong ng ganito para gumaling. Kaso nga lang ang problema, lalaya si nanay. So ang chance lang sana natin na hindi siya maikulong dyan kapag alam niya na yung tama, yun na nangyayari. Na mali yung ganun gagawin niya, aalis. Pero sa epekto ng gamot, sana sabi nga ni nanay, hindi ganoon kalakas yung So, ganito na lang po, nahihingi na lang po ako sa inyo ng pabor. Subukan niyo po ulit kausapin si mister nyo kung papayag po sila na para mas maalagaan lang si nanay, para mas mabantayan, para hindi siya nakakulong, kung papayag sila na idalhin natin siya sa Mandaluyong. Try nyo lang po sabihin sa kapatid. Siyempre, kayo po ang may karapatan magdesisyon. Kami po ay nagsasuggest lang. Para po na sa ganun, hindi siya nakakulong, nakamalaya lang siya doon. Tapos, yung nag-chat sa akin, subukan ko din kausapin mga kapatid kung papayag sila. Kasi kailangan natin na magdesisyon para kay Nanay Presi. Para sa ikabubuti niya po. Kasi kung ganito po na nakakulong siya, sabi nga po ng doktor, hindi dapat siya nasa ganyan Kasi hindi naman natin sila guys masisisi, mga kamag-anak, kasi nga nalayas. Wala naman laging magbabalik. Oo. Lalo sila mamumroblema, lalong mamaya mapahamak. Mamaya naglalakad sa kalsada, masagasaan. Hindi naman din natin sila masisisi kung ba't nila ginawang ikulong. Pero yun nga lang, kung kaya naman gawa natin ng paraan ngayon na maalis siya dito, baka pwede natin gawa ng paraan na maialis siya dyan. Sige na, sana masabihan niyo po si mister niyo, ha? Para din po nang sa ganun, wala na po kayo masyadong nakaano lang kayo sa pamilya niyo. Nakatutok lang kayo sa pamilya niyo. Tapos kapag magaling na siya, tsaka mag-usap-usap ang magkakapatid kung sino naman ang matutuluyan ni Nanay Presi o pwede naming pagawa ng bahay dito. Malay po natin, 1 buwan lang maging okay siya dun. Kasi balik natin, pagawa natin siya ng bahay. Sige na, salamat po na ya. Sana po ma-convince niyo si tatay. Sabihin ko na lang. Salamat po. Sige po, try ko lang kausapin siya. Hey, Presi. Nay. Hindi ka, Nay. Hindi ka dito. May dala kaming pagkain, Gusto mo? Gusto mo pagkain? Hindi ka na, Nay. Sa nakikita ko kasi guys kay Nanay Presi ay hindi siya totally gagaling ng mabilis kapag nakakulong siya dito. Kasi ang unang-unang kailangan po ng kagaya ng Nanay Presi ay yung may nakakausap. Ito po ay din kasi nakadepende din sa nature niya. Kung nasa gantong nature po siya nakakulong, hindi po siya gagaling dito ng mabilis.
Although may nakikita silang pagbabago, kahit paano. Pero yun nga lang, baka paulit-ulit lang sa ganito. Nay! Si Presi! Halika po, Nay! Dito ka! Yung mga paa niya namamanas na. Kasi nga lagi lang nandito, hindi naman naglalakad. Maga na yung paa mo, Nanay! Yung mga binti mo, manas na! Halika, labas tayo, lakad-lakad tayo. Presi, halika po. Kasi kapag pumayag sila kuya na si Nanay Presi po ay mai-transfer natin sa Mandaluyong, babalik po ako ng Lucena doon sa doktor na nag-check up sa kanya para kunin natin yung referral. Kasi hindi po pwede kapag basta-basta lang natin dadaling. Kailangan meron tayong referral ng doktor. Then sabi nga ni Doc, itatawag niya na yun doon. At kaya natin gusto makausap sila Kap kasi ang sinabi nga ng doktor ay ambulance sa barangay yung bahala naman na magdala kay Nanay Presi sa Mandaluyong. Kung ano man yung pwede natin maitulong, pwede naman tayo magbigay for gasoline or something na maitutulong natin. Iniisip ko lang din po para hindi siya ganito. Magbaka sakali tayo doon na malay natin, tumawag sila in 2 months. Magaling na po si Nanay Presi, pwede nyo na po siyang pick upin, kunin dito. Dito, pwede na natin siyang pagawa ng mga titiran dito na maayos-ayos. Tapos, madali na natin siyang mapapagamot. Diba? Maisasama na natin siyang hindi purasahan kagaya nung nangyari noong nakaraan. Pwede na natin siyang isama ng maalwan. Makakausap natin, Nanay, kailangan natin magpagamot ngayon, ha? May isasama natin siya na maayos, walang purasahan na mangyari. Kasi nga, nasa tamang pag-iisip siya. Pero kung ganito, mahirapan tayo. Sa totoo lang ngayon, gusto ko pa sana ulit siyang pa-check up. Kasi ang problema, gano'n na naman ulit yung mangyayari. Purasahan, kawawa din siya. Nay! Hindi ka po. So, sinisipong ka niyata dyan sa ano. Hey, Presi. Halika po dito, Nay. Bakit ayaw mo maligo, Nay? Ha? Bakit ayaw mong maligo? Pinapaliguan ka pala po kahapon ng kapatid mo, ayaw mo daw. Hey, Presi. Pasok ako dyan, Nanay. Nay. Papasok po ako? Ha? Nepresyo, pasok ako dyan. Bubuksan ko ito. Ha? Nasa akin susi, oh. Bubuksan ko, pasok ako dyan, ha? Nay. Oh, bubuksan ko na. Nay. Nepresyo. Bubuksan ko na to, ha? Pasok ako dyan sa loob mo. Nay, buksan ko? O pwedeng hiramin yung susi dun. Tira kong pumasok sa loob. Tira natin kung makakausap natin ng malapitan si Nanay. Kasi kailangan talaga yung Nanay nakakausap dito araw-araw. Tsaka yung marami siya nakakasalamuha. Talaga, hindi yung nasa ganito. Pero yun nga, huwag nating sisihin, huwag nating i-bash ang family kung bakit nila ginagawa to. Kasi may reason sila. Kahit man tayo nasa sitwasyon ng mga kamag-anak ni Nanay Presi, gagawin din natin ito siguro. Kaysa mas gugustuhin natin na si Nanay Presi maglakad dyan kung saan-saan. May mangyaring masama sa kanya sa kalsada. Kaya kahit masakit sa kapatid na nakikita nasa ganitong sitwasyon, tinatanggap na lang nila kasi wala silang magawa, eh. Diba? Kaya hindi natin sila pwedeng sisihin sa ganitong sitwasyon. Pero like nga ng sinabi ng doktor, mas makakatulong nga lang sa kanya kapag ka nasa magandang environment siya. Pakakawala na kita, Nanay. Doon na tayo, maglakad-lakad na tayo. Hey, Presi, halika. Mabait naman kami, hindi naman kami masamang tao. Tutulungan ka nga namin para maging maayos ka, gumaling ka. Nay, ito si JM. Si JM, ako si Marcos. Yun si Rans, yun nandun sa labas.
Gusto ko lang namin nagtulungan. Para po kayo maging okay na. Gusto mo na punta tayo Mandaluyong? Doon sa pinuntahan mo dati? Para po mabantayan ka nila doon. Mas magiging magaling ka. Marami ka pating makakasama doon na tao. Na may kagaya din po ng sitwasyon mo. Pero mas kalmado nga si nanay ngayon. Ano dahil sa gamot? Nakakatulong yung gamot kay nanay. Kalmado si nanay. Dati hindi naman ako dito makapasok. Magagalit na si nanay Presi sa akin kapag pumasok ako dito. Pero ngayon, ito si nanay, kalmado naman. Alam ko masakit sa mga kapatid ni nanay yung mapalayo. Itong kapatid nila. Hindi nila nababantayan, hindi nila nakikita. Kasi nga lang, yun nga lang, para sa akin, suggestion lang naman kung papayag sila na madala si nanay sa Mandaluyong at hingi tayong referral sa doktor niya. Willing naman kami bumalik na Lucena para kausapin doktor. Hingin ko yung referral para pagpunta doon ng barangay, dala si nanay, may papakita sila. Kahit kami, mas gusto namin mapagaling si nanay sa pamamagitan ng team at ng mga tumutulong sa atin. Kasi nga lang mukhang sa sitwasyon ni nanay, kapag syempre hindi naman tayo ganoon ka eksperto sa ganito. So kinakailangan siguro natin, lumapit tayo doon sa mas nakakaalam, doon sa mas kaya si nanay i-handle, di ba? Nanay Presi, ha? Kapir tayo, nay. Nay. Oh, hindi sa mga presi nanay. Tinan mo po yung paa mo, maga na. Gawa na lagi ka lang po nandito. Hindi ka naman naglalakad-lakad doon. Kawawa ka naman po nanay dito. Yung pagkain niya nandito. Tapos bangko. May bangko siya dito. Pero nakakatuwa ka nanay. Nagbubuhos ka na pala ng bowl mo. Pero nga lang, ayaw mo daw magpapaligo. Nay, kausapin mo naman ako, nay. Hindi naman kami masamang tao. Yan na naman. Kaya muna natin siya. Buso yata niya magdumi. Wala, kahit pumasok ako sa loob, yun niya talagang may pag-usap, guys. Hirap kasi ng sitwasyon niya dito. Kasi kahit ako kung tawag dito, kung ako nasa sitwasyon niya, hindi ako basta-basta gagaling kasi wala naman akong nakakausap man lang, di ba? Si kuya, tinatry naman daw ni kuya na ilabas si nanay. Ang problema nga lang, ayaw niya. So, kung hindi siya may lalabas ng ganyan, mas mabuti siguro talaga sa Mandaluyong siya. Para at least andun, alam mo yun, yung nature niya dun may iba. Kasi maraming tao na nakakasalamuha. Maraming kumakausap, yung mga nurses doon. Siyempre, alam ko, gano'n naman talaga sa mental, di ba? May mga time na, siyempre, kakausapin talaga sila. Para sa nila yun eh, therapy nila yun eh. So, kung ganito nga ang mangyayari na walang masyado nakakausap kasi busy naman mga kapatid, kamag-anak, yun talaga much better na decision dito, guys. Tara, subukan na lang natin na puntahan si Kap at try din natin mapakonvince yung mga kapatid siguro. Sana nandoon si Kap para na sa ganun makahingi tayo ng tulong. Ayaw niya talaga ako kausap, nay. Hindi niya ako trip kausap. Ito po, nay. Salamat po, nay. Pero at least, nay, ngayon na nakikita ko sa kanya, kalmado talaga siya. Ano? Dati hindi naman ako makapasok dyan, nagagalit na siya kaagad. Iba-iba ngayon. Pero yun nga, pag-desisyonan nyo pa rin po, ha? Kasi malaking tulong din po yun sa kanya. Tsaka sa inyo rin, para po hindi kayo masyadong hahassle kay nanay. Siyempre may pamilya din po kayo, sarili. Para makapokus din po kayo. Hayaan na po natin siguro na yung mga nurse doon, doktor ang maggamot sa kanya, no, nay? Noong una kasi ayaw nila kuya. Nagtanong si Doc. Sabi ni Doc, baka po mas maganda dali na po natin siya sa Mandaluyong. Then sabi ko, tay, kayo po magdesisyon. Kasi kayong kapatid. Then sinabi po nila na, wag na muna nga, dito na muna. Siguro, nagbabaka sakali din sila na yung gamot, madadala kaagad.
Kaya gusto nila dito. Pero mukhang sa sitwasyon po ni nanay, mukhang matatagalan talaga yan. Baka mas mainam talaga na doon po. Para matagalan man, at least may mga doktor at nurse na gumagamot. Diba, Nay? Hindi lang tayo umaasa doon sa gamot na iniinom niya. May mga turok siya doon na ilalapat sa kanya. Sige po na, willing din kaming sumama. Kung sa Mandaluyong, kung talagang willing kaming sumama doon, papunta doon sa Mandaluyong. Gawin ko na lang mamaya pag Sige po, Nay, ha? Salamat po sa inyo. Sige po, balik kami, na muna, pupunta na muna kami. Ha, Nay? Sige, tara. Saglit muna tayo dito kay Cap. So, tara guys, magbaka sakali tayo na nandyan si Kapitan ngayon. At magpatulong tayo na mapakonvince itong mga kapatid. At saka, para maitimbre na din natin na if ever na pumayag sila, kuya, alam na nila Cap na meron silang kailangang dalahin sa Mandaluyong na pasyente. Alam ko active din dito ang barangay kasi tinan nyo nga, nahingi tayong tulong kay Nanay Presi, hindi naman sila humindi, di ba? Isa sila sa barangay na napuntahan natin na active sa pagtulong, kaya salamat din sa kanila. Baka sakali tayo guys, yun lang ang paraan. Maganda din sumama tayo dun para mabisita natin si Kuya si Kuya Rolly, di ba? Nabisita natin si Kuya Rolly dun. Kaya pwede tayong sumama dun sa Mandaluyong kung sakali man. Presko ng hangin dito. Ano kaya mas maganda? Sa barangay tayo magbaka sakali o dito sa bahay niya? Mas mainam siguro kung barangay. Bago po kami lumabas dun sa highway, nandun yung barangay. Mataas naman yung kulay dilaw ang pintura ng barangay. Kulay dilaw ang pintura ng barangay. Doon tayo magbaka sakali kasi baka mas alanganin tayo dito sa bahay niya. Baka naka-duty si Cap, syempre hindi pa naman oras ng ng out ng mga empleyado, so baka nandoon pa yan. It's either sa meeting or nandoon sa Tara. So inihanan muna namin si Nanay Presi doon. Kasi ayaw niya talaga akong kausap Pero at least ang napansin lang natin, kalmado Kumbaga yung gamot niya siguro pampakalma lang talaga. Yun nakikita ko dun sa gamot baka pampakalma lang talaga siya. Pero ang kailangan nga ni Nanay Presi ay maisipan niya yung kumbaga mapunta siya sa, kasi yung ganyan na may mga schizophrenia o kasi kay Nanay schizophrenia yun kasi may mga nakikita siyang hallucination, di ba? So yung mga ganyan, sinabi yan sa amin ng psychiatrist yung pinapagamot namin, yung tinutulungan ni Commander, na wala sila sa mundo natin, parang ganun. Nasa ibang mundo sila. Iba-iba yung mga naririnig nila, nakikita nila. Kaya kahit kausapin mo sila ng kausapin, hindi nila maintindihan yun. Kasi nga para silang nasa ibang mundo. Kaya kinakailangan kay Nanay Presi, kung pampakalma lang yung iniinom, baka sa Mandaluyong nandun siguro yung gamot para sa kanya. So, tara guys, dito na kami sa barangay. Hindi naman mahirap hanapin, dito na. Madali lang hanapin yung barangay nila. So hopefully hindi dito si Cap para hindi na tayo babalik doon. Kasi pupunta rin tayo ng Batangas City ngayon, dito tayo dadaan. Try natin kung makakausap natin si Cap. Aming ginagawang court, pupunta po sa school ng Sa Bula. may school. Lalampas kami doon sa may papunta ng highway. Lampas pa? Kuya, O before? pagpunta mo, huwag kang lulusong ha, dire-diretso mo lang. Diretso. Makikita mo na yung school na doon, yung court na ginagawa. Makikita niyo yung school, may ginagawa doon. Kuya, ito yung vloggers, Okay. Kuya Marcos. Nagdala kay ate, Punta po kami at baka sakali kaming makonvince niya yung relatives ni nanay na dali na lang namin sa Mandaluyong. Oo nga, kuya. Kasi iba po kasi yung nature niya, hindi siya gagaling sa ganun. Oo. Hindi nakakulong. Si ate Tracy. Sige, magbakasakali po kami. Ha? Sige po. Punta po namin. Sige po. Salamat ho, salamat. Vlogger nga siya. Tara. Punta natin doon sa may court daw na ginagawa. Ano daw si Cap. Kasi si Cap gusto ko makausap Gusto ko rekta na sa kanya. Tara, hanapin natin. Dire-diretso lang daw. Apo. Tara, diretso lang naman daw Lulusong. Huwag daw tayong lulusong.
So may court na kaming nakikita pero wala siyang school. Pero ang sabi nila sa may school daw eh. So baka unahan pa. Wow, ganda pala ng view dito. Bundok, bundok guys oh. Wow, what the... Grabe. May tinatagong ganda pala dito sa lugar ni Nanay Presi. Kung si Nanay Presi nakakapaglakad-lakad, ito ano na to eh, di ba? Makakatulong to, magandang tanawin na to sa kanya. Kung siya makakarating dito sa paglalakad-lakad sana, kung nasa ano, may nakakasama siya, ganun. Ito yata, ito court. Possible dito na yun. Tignan natin si Kap. Andyan kaya si Kap. Dito na tayo sa ginagawang court guys, pero ikaw, kung nandito si Kap, tanong na lang natin. So andito na kami sa court, pero ano sabi? Wala daw dito? Pero nagpunta po dito kanina si Kap? Kanina pa? So, ano po kaya? Umuwi kaya? Nasa kanila? Nasa kanila yan. Umuwi kanina. Kanina, kahit ito, mga alas 12. Ah, kanina pa? Okay, sige po, salamat kuya. Puntahan na lang natin doon sa kanila, ikot na lang ulit tayo. Wala tayong magagawa, eh kailangan natin siya makausap. Kaso ang problema, wala. Ayun, iikot tayo doon. Tara, balik tayo, balik. So guys, nandito na kami ngayon sa area ni Kap at subukan nating tingnan kung nandito. So kapag wala dito, hindi natin siya makakausap ngayong araw. Babalik na lang tayo. Pero kung nandito naman, mas maganda at makausap na po kagad natin ngayon. Makahingi tayo ng backup sa kanya para ma-convince yung mga kapatid. Mainit lang talaga oh. Pero oo, mas okay na to. Isa umuulan. Santa Claus oh. December na naman. Bibigyan na naman ng aginaldos kay ano, Santa Claus. Kaganda ng bahay dito oh. Malalaki. Ay, Jessica. Saktong-sakto pupunta natin, Jessica. Ah, man, kakausap natin. Kap, magandang hapon po. Tapos sagot diretso kami dun sa court. Kasi sabi nga baka nandun kayo. Eh kanina pa daw pala alas 12. Oo. Eh dami nyo, busy pala kayo po. Ay, Dadating ko nga rin lamang. Wala may pinapagawa nga doon kuti aking Siya po, kita po namin. schedule ang buhos. Ganda. Ay anak, kumusta ang ating... Ay, nagpunta po ulit ngayon kay Nanay Presi kasi tinitingnan ko po kung may improvement man lang, may nagbabago. Pero sa nakikita po namin eh, parang ano eh, ang naging nangyayari doon sa gamot niya parang pampakalma lang talaga eh. Kaya sabi ko po dun sa asawa, nung kapatid, Sa kapatid. opo, sabi ko po ay baka pwedeng mag-decision sila na mas mabuti siguro kung dadalhin sa Mandaluyong na lang. Oo nga. Yun po kasi Pagdating ka sa Mandaluyong, hindi man yun kailangan ng nagbabantay, di ka? Hindi po. Saglit lang po yun. Kailangan lang ay may magpipirma doon sa waiver na kamag-anak ay kahit isang relatives. And then kapag po sila pumayag, babalik po ako ng Lucena, kukunin ko po yung referral ni Doc para po wala ng question na Saka marami. kakausapin ko yung pamilya. Opo, yun nga pong talaga sinadya ko na baka po. Meron naman tayo sa sakyan, pwede kong ipahatid doon kung talagang Salamat ka. Kailangan dyan. Yung nga po yung nakita ko kasi po yung environment niya po na nakakulong siya, hindi naman po masising pamilya kasi nga Saka nalayas yun. nalayas kasi kaya yun lang talaga yung paraan. Baka lalong problema. Mga-aksidente sa ano. Kaya sabi ko hindi natin masisisi yung pamilyang ganun yung ginawa nila. Pero ang ano paraan lang mas maganda, umisip na ibang paraan, di ba po? So yun nga, Mandaluyong. Saka okay to, may nag-aalaga. Yun, may nurse, may doktor, may nakakausap lagi. Ang alam ko na ako na yan sa Mandaluyong. Siya nga daw po. Ang alam ko na ako na yan. Hindi ko lang alam kung bakit yung... Pero nung tinulungan niyo po kami nung check-up nung nakaraan, sinabi din po ng doktor na kailangan na siyang daling doon. Kaso nga lang po, pinag-decision ko sila, ang decision nila, wag daw muna. Ganun. Pero po nagsabi na talaga yung doktor na Hindi, for ano na siya. Kakausapin ko, pati yung kapatid na panganay, kukontakin ko. Ano po, salamat Kasi po. yung panganay na kapatid, yung mga yan yung kamag-anakin ko eh. No po, salamat po kapa.
Kaya po di kami kamali na sa'yo po talaga, sabi ko kay Kap tayo lumapit kasi siya yung pwede mag-convince sa mga kapatid. Nakausapin mo sila. Opo, salamat po Kap. At yun naman pagdating doon hindi naman sila maabala na sila magbabantay. Oo nga po. Babalik din naman po kasabay na sila pagbalik Kaya nga, hindi rin naman tayo sasakyan na pwede natin magamit. Salamat Kap. Gusto ko nga talagang, kaya po. sinishare ko yung post Oo nga mo po, para baka sakali na gusto ko nga, sabi ko nga doon sa share post ko ay huwag mo susukuan. Opo. Salamat din sa iyo kung hindi ka nasuko pagtulong. gusto ko po kasing kahit pa paano achievements lang kay Lord na maging maayos po siya natin. Di ba? Achievements sa ating lahat po yun. Salamat Kap, ha? Sige. Salamat po ulit. God bless Sige, po sa inyo. mamaya pupunta rin sa kanila. Opo. Mag-uusap kami. Okay, sige Pwede po. ako ng number mo nga. Kasi nga po. Baka para tawagan kita minsan kasi sa... Thank you po. Salamat Kap, ha? God bless Sige, po sa inyo. salamat, Salamat po. Uwi ka na. Papunta po kami Batangas City, yung isa naman namin tinutulungan dun. Sige, mamaya punta ko doon. Sige po. Usap kami. God bless po. Salamat po. Yun. Grabe, hindi talaga tayo nabibigo kay Kap. Gada punta natin kay Kap may response na maganda lagi. So, tinan nyo. Ganyan yung magandang namumuno. Di ba? Ganyan positive lagi, ganyan yung magandang namumuno sa barangay. Kapag ka ganyan namumuno sa barangay nyo, hindi mahirap lapitan, siguradong hindi kayo nagkamali ng ibinoto, di ba? Hindi ako mahilig sa politics, hindi nga ako bumuboto, sabi ko sa inyo, di ba? Pero syempre bilang tao, makikita natin yung mga taong concerned din sa nasa sakupan niya. So kay Kap nakita ko yun, yung hindi lang dahil sa may video, talagang kita nyo naman, nagpapagawa nga siya ng court dun, ang laki, yung pinunta namin kanina. So para sa mga kabataan 'yon, di ba? So, ayan. Thanks kay Lord unang-una. Kasi nga hindi niya tayo binigo ngayon na makausap si Kap. At hindi rin tayo nagkamali na lapitan si Kap, at dahil siya makakatulong sa atin na ma-convince sila. Yun lang naisipan namin guys sa paraan. Sana maunawaan ng lahat kung bakit kinakailangan natin siyang papadala sa Mandaluyong. Sabi nga, kapag hindi na kaya, hingi ng tulong sa iba, Hindi naman masamang humingi ng tulong sa iba Parang din, sa politics, di ba? Kung ikaw ay nasa laylayan ng mga presidente, di ba? Vice President, kapag ka mayroong problema hindi mo kaya, syempre, idudulog mo naman yun sa mas nakakataas. Ganun talaga. Kaya yun din yung naisipan ng team namin na gawin para kay Nanay Presi. So sana, Nanay Presi, kung gumaling ka, mapanood mo tong vlog na to, sana maunawaan mo kami dahil ginagawa lang po namin to para din po sa iyo, para po ikaw ay maging maayos, kasi sayang po yung buhay nyo na nakakulong lang kayo dyan sa munting bahay nyo na yan. Para po marami pa kayong maranasan sa buhay nyo na natitira. Yun lang po yung gusto namin mangyari. Kaya salamat sa lahat at God bless po. Please support na video na to, at sa mga iba pang gagawin natin na charity works, sana supportahan nyo rin. Salamat sa team, God bless po. Supportahan nyo rin Commander ni Marcos at si Rans TV. Ingat po. Angels from above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.